Nag-solo rank game ako mag-isa, kasama ko ang aking sarili at ginamit ko si Tigreal. Ito nga pala yung emblem ko sa kanya, tank emblem na may firmness, wilderness blessing at temporal rain. Ayan, very good. Maganda tong temporal rain sa kanya para maabuso ni Tigreal yung cooldown ng kanyang mga skills, kumbaga parang wala nang gisingan sa kalaban. Maganda yung temporal rain kapag sinamahan mo pa ng bagong fleeting time at gamit mo si Tigreal, pambihira talaga. Panoorin nyo mabuti at ipapaliwanag ko sa inyo. Simula ngayong araw na to, magko-content ako ng mga solo rank game tips at araw-araw na yan, kaya dapat subaybayan nyo. Lalong-lalo na kapag solo players kayo, maganda na matutunan nyo ang mga gagawin kapag nagsosolo lang kayo. Si Harit yung nasa gold lane namin at ang kalaban niya ay Beatrix, kaya okay lang naman siya sa kanyang lane, kaya mas pinili kong dalawan itong Yushong na kalaban namin. Kapag nabaog kasi namin itong Yushong ng kalaban, makakalamang talaga kami. At dito sa part na to nagkamali ako, masyado ako naging malalim yung positioning ko doon at dapat makita nyo rin yung mga pagkakamali ko upang hindi nyo nagawin. Wala pa rin nakakakuha sa unang first turtle, kaya nandito ako ngayon pumipwesto at sakto meron na akong ultimate. At panoorin nyo mabuti, kapag tank kayo, kapag roamer kayo, dapat ganito yung ginagawa nyo. Inuunahan nyo sa objectives, makuha nyo yung magandang pwesto, makita nyo yung vision, makapagbigay kayo ng vision sa kakampi nyo. Malaking bagay yan, lalong-lalo na kung roamer tank kayo. Kaya nakikita ng mga kakampi ko kung sino yung mga nandito at sakto nandito na rin yung kalaban, kaya aalis muna ako. Pero panoorin nyo mabuti, bibigyan ko kayo ng tips kung paano masesecure ng jungler nyo ang turtle. Tignan nyo, nag-set ako dito, hinuli ko yung jungler nila, tinulak ko papalayo dun sa turtle para hindi makaretry yung jungler nila, kaya kami nakakuha ng turtle dun. At bilang tank, trabaho natin magsakripisyo, kaya okay lang. Nakuha ng team namin yung turtle, panalo kami doon. Lugi yung kakampi kong Bane dito sa Yushong ng kalaban, kaya dito ako madalas dumadalaw. Hindi rin ako nangihinayang mag-ulti kahit isa lang ang mahuhuli. Yun nga lang, hindi namin napita si Yushong kasi masyado makunat. Yung Harit namin kakampi, okay lang kasi siya dun sa bottom lane. Kaya yung Bane na kakampi ko, yung tinutulungan ko, ganyan yung gagawin nyo kapag solo player kayo tapos roamer yung position nyo. Tulungan nyo yung nalulugi na lane. Kapag tank roamer din kayo, tago-tago lang kayo sa mga damo kasi makakapagbigay kayo ng visions kapag may dumadaan dun sa damo. Malaking bagay yan para sa mga kakampi nyo para hindi sila mapitas ng kalaban. Si Roger talaga dapat yung target namin dito, kaso alanganin, kaya mas pinili namin na si Saber na lang yung pitasin. Pero hindi namin alam kung sulit yung ginawa namin kasi halos lahat ng ultimate namin nagamit namin doon, kaso may turtle nga at roamer yung Saber ng kalaban, so hindi namin alam kung sulit. Pero base naman sa naging resulta, makukuha namin yung turtle, sulit naman siya. Dito sinusundan ko yung Saber kasi mas gusto ko talaga na gamitin niya sa akin yung ultimate niya, kasi kapag ginamit niya yan sa kakampi ko, posibleng mapitas yung kakampi ko, kaya bilang tank, trabaho kong pigilan yon at protektahan yung mga kakampi ko. Kaya dapat gamitin ni Saber sa akin yung kanyang ulti, pero dito may pagkakataon na kami na siya ay huliin. Ginamit niya yung ulti niya kaya Harit, pero nagkataon na hindi niya na-on yung kanyang first skill, kaya hindi naging sapat yung damage niya. Dahil malapit ko na makuha yung aking fleeting time, ipapaliwanag ko sa inyo kung paano naging maganda pagsamahin itong temporal rain at fleeting time. Sa fleeting time kasi pinapabilis niya yung cooldown ng inyong ultimate kapag nakakakuha ka ng assist o kill sa kalaban, 'di ba? At kapag gumamit ka naman ng ultimate, yung temporal rain, napapabilis niya yung cooldown ng mga skills mo na hindi ultimate. Yung first skill at second skill mo, mabilis yung cooldown kung sakaling gagamit ka ng ultimate. Hard tank setter si Tigreal, kaya kinakailangan niya ng mga skills upang makapagbigay ng crowd control. Yung kanyang second skill at ang kanyang ultimate ay dapat mabilis yung cooldown upang makapagbigay siya ng matinding ambag sa clash. At trabaho niya rin talaga sumalo ng damage, kaya okay lang naman yon. Kaso mali kami sa part na yon kasi napakaraming kalaban tapos tatlo lang kami sa enkwentro na yon. Pagkakamali namin yon, good thing na ako lang yung napitas at si Hellcourt hindi nasama, napitas yung Harit. Kapag may turtle at lord, napakahalaga ng presensya ng isang tank, kaya dapat kapag may turtle o lord, dapat nandyan ka talaga para tulungan yung iyong mga kasamahan. Kasi may mga nakikita akong mga tank users na napakalayo nila kahit kailangan sila ng kanilang team. Tignan nyo mabuti yung pwesto ko dito, napakalalim at wag nyo tong gagawin kung sakaling hindi pa kayo sanay sa ganitong galawan.
Kasi nandito ako para magbigay ng vision at information sa mga kakampi ko. At kapag may lumapit dito, huhulihin ko. Katulad ng Roger, nakatakas nga lang siya kasi kulang pa yung damage ng Harit. Hindi man namin napita si Roger, nakuha naman namin yung kanyang asul na blue buff, kaya hindi na sayang yung ginawa namin ni Harit. Hindi pa available yung aking ulti, kaya yung second skill ko na lang yung gagamitin ko pang crowd control sa kalaban. Hindi namin alam na nandun rin pala yung Saber nagtatago. Ito pa yung isa sa mga paborito kong pwesto kapag tank yung gamit ko. Saktong pumunta dito yung mga kampi ko, kaya magkukonceal kami at tignan nyo, huhuli namin yung Beatrix. Hindi na siya nakareact, na bura na kaagad siya. Dahil lamang na kami sa bilang, mas lalo pa kami magiging agresibo. Tignan nyo mabuti, pinipwersa namin sila mag-clash dahil nga bagsak yung Beatrix nila na marksman. Kaya ito, pipilitin namin sila na makipagsabayan sa amin at wala silang magagawa kasi mauubos lang talaga sila. Ganon kapag lamang tayo sa bilang, pwersahin natin yung kalaban na makipag-clash. May Lord na rin, kaya umuwi muna ako para pagsapit ng Lord fight, puno yung buhay ko kasi napakahalaga bilang tank, kumpleto yung buhay natin at nag-aabang lang tayo dito sa ating magiging biktima. Nakita kong naglalaban 1v1 yung Yushong at yung Harit. Syempre doon tayo sa Harit, tutulungan natin yan. Nakuha namin yung Lord at hindi na sila nag-contest, kaya magandang bagay to para sa team namin. Hindi namin napakinabangan yung Lord na nakuha namin at napakarami sa amin yung nasawi sa enkwentro, kaya dapat bumawi talaga kami. Yung Yushong yung mabubura. Huwag rin kayo manghinayang sa paggamit ng mga skills kasi nga naka-fleeting time at temporal rain tayo, kaya mabilis lang cooldown ng ating mga skills. Basta dapat tama yung target natin. Nakuha ng kalaban yung Lord, dalawa kami ni Fanny yung nasawi, tapos tatlo naman sa kalaban yung nasawi. Kaya okay lang din naman, makakapag-death pa kami. Bumibili ako ng item dito, kaya hindi ko napansin na shotgun na pala ni Bea yung kakampi naming Fanny. Kaya hindi ko siya naprotektahan, pero dapat babawian namin, 'di ba? Very good. Dapat alerto kayo pag Tigreal gamit nyo kasi yung second skill nyo makakatulong yan para magligtas ng kakampi at yung Roger tumatakbo pero hindi na siya makakatakas sa amin, 'di ba? Ganyan dapat yung tank, talaga dapat taga-protekta ng kakampiyan. Katulad dito, tignan nyo mabuti ha, nag-1v1 yung pusit at yung dragon. Syempre lugi yung pusit dyan, kaya kapag tinulungan ko, lugi na yung dragon, 'di ba? Very good. Kawawa yung Bane doon kapag hindi ako dumating, pinrotektahan ko talaga siya. Malapit na lumabas yung Lord, kaso napitas ng kalabang Saber yung Fanny. Kaya medyo malulugi kami dito dahil nga medyo aanga-anga yung random na Fanny. Hindi marunong yung kakampi naming Fanny, kaya nahihirapan kami na buhatin siya. Siya yung pabigat sa team, pero ganun talaga kapag naglalaro ka ng solo, kinakailangan mo talaga magbuhat. Tignan nyo yung score ko, 0-5-22. 22 assist, wala akong kill, pero okay lang yan. Bilang tank, trabaho natin magsakripisyo, tanggapin lahat ng damage, at syempre assist at provide ng setup yung trabaho natin. Huwag nyong pangarapin na kapag tank kayo, marami kayong kills. Okay lang naman kung may kills kayo, okay lang din kung wala. Dahil sa pagkakamali ng Fanny kanina, nabura rin yung mga kasamahan ko. 3 sa kanila yung bagsak at sumunod na rin yung Hellcurt. 4 sila bagsak, ako na lang ang natitirang buhay. Kinakailangan ko na mag-disengage. Hindi pwedeng pati ako yung mapitas kasi syempre wala nang dedepensa, matatalo kami. Ang ingay na nila sa chat at sinisisi nila si Fanny kasi pagkakamali rin naman talaga ng Fanny yon. Magkaka-Lord pero nagpapitas siya. Pero ganun talaga kapag naglalaro tayo ng solo rank game, dapat immune na kayo sa mga ganitong pangyayari. Normal ito sa solo rank game. Madali lang naman namin na depensahan yung Lord, kaya kinakailangan namin kumalma muna. Sinamahan ko yung kakamping Fanny para makapag-buff siya. Kahit mahina siya maglaro, dapat tulungan pa rin natin siya. Napitas naman ni Bane yung dragon. Napakaganda rin ang paghuli namin dito kay Bea Binene, kaya makakalamang na talaga kami dito. 2 na yung bagsak sa kanila. Mapipitas na naman ni Saber yung kakampi naming Fanny at tinahabol ni Bane at Harit yung Roger at mapipitas nila. Itong Saber naman, hindi namin pinapauwi ni Hellcurt. At pipitasin ni Hellcurt si Saber. Si Xavier na lang sa kalaban yung buhay at pagkakataon na namin upang tapusin ang laban. Magpapalit ako ng item, bibili ako ng Guardian Helmet kasi low HP ako. Pero yun nga, tapos na yung laban at napakaganda ng naging resulta.
5 win streak na ako at tignan nyo kay Diego 0523, diba? Very good. Pa-heart, mag-comment at mag-share naman kayo sa video na to guys para suporta sa atin. Maraming salamat.